Welcome to Sapa, Vietnam! Actually, medyo zero visibility. Zero visibility. Ito na yung food natin. This is fried rice with pork. Iyahalin mo yung mga food mo dyan. Isa-isa. Dami ng mga Pinoy. Nakakatuwa. Yung sakayan ka wonder ng papuntang Fansipan. So, ito yung mga food nila dito na pwede nyo ipampasalubong. Bakit sila na North Face? Ayan, bibili ako ng mga ganito ka-wonder. Oh! Ay! Grabe yung vibe ka-wonder. Oh. Nakalabas na naman tayo. Ang lamig mga ka-wonder. Tapos sa area na to, ang dami ring pwedeng gawin dyan eh. Wonder J, hello. Yung purse mo na iwan mo sa kinainan. Buti na lang. Hello mga ka-wonder! Welcome to Sapa, Vietnam! So ito na yung part 2 ng vlog natin dito sa may Vietnam. So kakarating lang natin ng Vietnam tapos naghihintay lang tayo ng shuttle natin. Free shuttle nung sleeper bus na nabook natin sa Klook from Hanoi papunta dito sa may Sapa sa terminal nila, and may free shuttle sila na ihahatid tayo dito sa may accommodation natin dito sa may Sapa. So tignan nyo muna ito mga ka-wonder. Look at this! Wow! The mountains and may sea of clouds dito sa may Sapa, Vietnam. Grabe, ang ganda mga ka-wonder. So ang Sapa, Vietnam kasi nasa northern part to ng Vietnam. Kaya mountainous area to, kaya malamig-lamig yung weather ngayon. And upon checking sa weather app, it's 8 degrees ngayon. Today is January 25, 2026. And ang pinakamababa is 6 degrees Celsius. Imagine mo yun. So talagang magdala kayo ng mga makakapal yung jacket kapag pupunta kayo dito. Kasi hindi siya Baguio weather. Mas malamig pa mga ka-wonder. Kaya dala lang kayo ng mga mas makakapal yung jacket. Grabe. So second time na natin dito sa Sapa, Vietnam. So mga 2023 pa yung last na punta natin dito, kaya sobrang excited ako kasi ang dami ng mga bagong accommodation, mga bagong restaurants, mga bagong activities na pwedeng gawin dito sa Sapa, Vietnam, kaya sobrang excited ako. Kaya tsaka first international travel natin this 2026 to, kaya extra special. Oh, finally touchdown. Ito na yung hotel natin. Ang name niya is Azure Sapa Hotel. So medyo busy yung street kasi malapit siya sa center. Maraming dumadaan ng mga sasakyan. So pero from dun sa pinanggalingan natin kanina, dun sa drop-off ng bus, mga 5 minutes lang. Ang bilis nga lang eh. Nagulat ako dito na. So pakita ko sa inyo yung vicinity niya. So meron diyang pub, fashion hotel. Ito may mga kainan din sa baba. Tapos, yan yung hotel natin. Wow! Tapos, tignan yung mga wonder. Hindi yan, usok. Fog yan. Tapos, may convenience store pa sa harap. And, tattoo. And, ayan, meron pang pizza, something. Tapos, may salon pa doon. And, massage area. So, ang ganda nung nabook nating hotel. So, tara, pasok na tayo mga ka-wonder. Welcome to Azure Sapa Hotel. So, here's their lobby. Hello. Here. Yan, so hinanap yung passport. Fairness, ang lawak ng lobby nila. Yan, so ito yung lobby nila mga ka-wonder. Ang daming mga upuan din. Ang ganda. Anong lawak oh. Tapos parang local vibe dito sa kanilang lobby. Ayan, ganda. Yan yung reception. So papunta na tayo sa room natin. Hi, hello. Thank you. Wow, may elevator. So, sa second floor lang tayo. Thank you. Alam nyo, na-excite ako dun sa room natin kasi yung binook natin is may mountain view. Pero hindi kasi kita ngayon kasi gabi na. Pero check pa rin natin. Baka kung malabo, bukas ko papakita. Pero magtutour na tayo ngayon. So, our room is 2208. So, ito na. Ayan, ganito yung kanilang hallway. So, 228. Okay, here's our room. Ay, wow! Grabe, ang lawak. So, first impression, grabe. Ito ka agad. Look at our room. Ang lawak naman ito. Ako lang dito. Grabe, ang lawak.
Okay, so quick room tour tayo ng room natin dito sa may Sapa, Vietnam. So, ito yung ating main door and dito natin makikita ang toilet and bath. Wow, look at this, napakalawak. So, meron tayong water closet. Pinaka-importante, may bidet, tissue, and clean towels, mga ka-wonder. Tapos, may telephone dyan. And ito yung shower area nila. Grabe ha, in fairness, malawak siya. Ano, buksan natin. So, provided naman ang bath gel and shampoo. And ito yung hot and cold shower nila. In fairness, sa shower area nila, ang lawak din ha. Tapos, dito sa right side is nandito naman ang lavatory na kung saan provided naman ang mga dental kit, comb, and cotton buds. Tapos, dito may mirror. Here. Wow! Ang lawak nung ano nila, in fairness. Tapos mukha siyang, first impression is malinis naman. First impression mga ka-wonder, hindi natin alam kung sa mga susunod na araw is ganun talaga. Pero babalitaan ko kayo. So first, ano pa lang naman to, impression pa lang. Anyway, proceed na tayo dito sa may bedroom. So pagpasok, meron tayo dyang luggage rack. Tapos, ano meron dito? Siguro, lagayan ng ano no? Ng sapatos. Hindi ko lang sure. Tapos, dito sa ilalim, may provided na mga sleepers pero hindi siya pwedeng iuwi. May payong din na pwedeng hiramin. Tapos, meron tayo ditong mini fridge. Tapos, meron ditong mga pagkain pero may bayad daw po ito. And may Oreo, ganyan. Tapos, may flat screen TV dyan. And dito may electric kettle. And anong mga information dito? Free, the water, tea, coffee on the table. O, yun yung free lang, yung water, coffee, and table. Ito siya, ito yung tinutukoy niya. Meron pa kasing parang medyo living room dito. So, may upuan dyan, and pwede kayong mag-tea and magkape-kape dito. Tapos, meron silang aircon, pero syempre, ang binubuga po niyan ka-wonder is heater po, hindi siya malamig. Kasi nga, malamig na dito sa may Sapa, Vietnam. Kaya perfect na may heater itong nabook nating room. Tapos meron tayo ditong malaking window. Kaso, hindi ko siya mapapakita sa inyo kasi, ano ka-wonder, ano yan, balcony, ito. Pero may view tayo dyan. Kaso, madilim na. Fog na lang ang nakikita. Ayun o, tingnan nyo. Usok check. Kita nyo, mga ka-wonder. So, sobrang malamig talaga kapag inopen mo ito. Tapos kapag walang heater. So, bukas ng umaga, papakita ko yan sa inyo pag gising natin ng umaga. Anyway, proceed naman na tayo dito sa side na to. Meron tayo ditong parang vanity mirror or parang working table, ganyan. So, meron silang provided na hair blower, may tissue dito, tas may salamin dito, tapos may trash can dyan. And ito na yung pinaka-bed natin, mga ka-wonder. Isa siyang, I think, king size bed na ba tong bed nila? Kasi ang laki, hindi siya double bed eh. Kasi ang laki talaga. So, meron silang side table. Importante, meron tayo ditong, kung tatawag kayo, ayan, meron silang telephone and meron ding side lamp. Tignan nga natin kung malambot to. Okay, so testing natin yung bed kung talagang malambot. Oh, ay! Malambot! Tapos medyo spring-spring siya. Tapos maganda is may provided na comforter, mga ka-wonder. Tapos, ayan, ganyan siya. Fairness, hindi siya sobrang malambot, hindi rin siya masyadong matigas. Alam mo yung kasi kapag sobrang lambot din naman parang lumulubog ka na. Ito, sakto lang siya. Hindi siya sobrang lambot, hindi rin siya sobrang matigas. Uy, in fairness yung una nila malambot. Ayan. So, tapos dito, sa side ng ating bed is, meron tayong malalaking cabinets na para bang dito na tayo titira, no? Anong meron dito? Oh, so nandito yung kanilang mga safe. Ayan, pwedeng more storage pa. Tapos may mga hanger po dyan. And more storage sa side na yan. Okay, so tapos na ang room tour. Doon na tayo sa pinaka-importanting part. So magkano nga ba ito? Ang pangalan ng hotel po natin, mga ka-wonder, ay Azure Sapa Hotel dito sa may Sapa.
Vietnam. So, ang maganda dito, ang ganda ng location kasi nasa Sapa Center lang siya. Siguro mga ilang minutes walk lang to. 5-minute walk lang siya dun sa may Sapa Station na kung saan nagsasakay or sumasakay ng cable car papunta ng Fancy Pan. Kaya sobrang ganda rin ng location. Tapos, itong pinaka-room natin, ang pangalan niya ay Executive Double Room with Mountain View, Non-Smoking with Balcony. So, ito yung pangalan ng room natin. Medyo mahal yung binook ko na room nila. Pero alam nyo ba mga ka-wonder, nag-i-start sa 1,000 pesos. Imagine, yung room nila dito. Meron din kasi silang hostel dito, yung mga bunk beds lang. And also, meron din silang mga rooms na nag-i-start sa 1,500 pataas, good for 2 persons na. I-check nyo na lang sa Agoda, kasi sa Agoda ko to binook. Tapos, alam nyo, ang laki lang na discount ko. So, itong room natin is dapat mga nasa 3,000 pesos, good for 2 persons na, with free breakfast dapat yan. Ito, lalagay ko dito yung details. Pero naka-discount tayo dahil ginamitan natin ng hotel coupon natin for hotels. That is Wonder J Agoda, all capital letters. Kaya naka-discount tayo ng 8%. So, naka-discount tayo ng 569 pesos. Ito, pakita ko yung proof. Diba? Kapag magbubook po kayo ng hotels ninyo, i-check nyo po sa Agoda. Make sure na i-redeem nyo po yung coupon natin na Wonder J Agoda. Ganito siya i-redeem ka, Wonder, ha. Punta lang po kayo sa Agoda app and makikita nyo dyan, coupons, i-type nyo po Wonder J Agoda, all capital letters. So, i-redeem nyo po tapos magkakaroon kayo ng up to 10% discount kapag sa hotels na ibobook nyo po. So, sobrang makakatipid kayo kapag ginamit yan, mga Wonder. Kaya, make sure na i-redeem nyo yan. Up to 5 times use yan and monthly siyang nare-replenish. Imagine mo yun, kung nagamit mo ng 5 times this month, next month ulit, may 5 times ka ulit na pwedeng gamitin yung promo code natin na yun. Dahil meron pa rin po tayong Klook promo code, that is WonderJKlook for up to 5% discount. Pero, one-time use na lang po yun ngayon. Yun yung pagbabago na ng policy ni Klook ngayon. Kaya, mas konti na lang. Pero kung saan na lang po kayo mas makakatipid, dun po kayo mag-book. Basta make sure, nagamit po kayo ng mga promo codes para mas maka-discount po kayo. So, ito, nakuha na lang natin ng 2,500 per night. Actually, 2,450 pesos. Good for 2 persons per night. Yun na po yung discounted ni Agoda with my Agoda Hotel Coupon. So, ayun. Buti na lang. Mag-stay tayo dito ng 4 days and 3 nights. This will be our first night. So, update ko kayo kung okay ba talaga. Kasi syempre, di ba pag nagbo-book ng hotel, hindi naman yan basta-basta mga ka-wonder na masasabi mo, ay maganda to, ganyan. Like parang iba rin yung magiging experience ng iba na parang mga napanood mo. Tapos yung personal experience mo din iba. So ako, hindi naman po ito sponsored mga ka-wonder. Kaya kung ano yung ma-experience natin dito, isi-share ko po talaga yung honest review natin. So, ayun lang mga ka-wonder. Ang plano natin ngayon is lalabas po tayo dahil hindi pa tayo nagdi-dinner. Time check, it's 6:39 and grabe, mas lumalamig pa. Ang weather ngayon is, look at this, 7 degrees Celsius na mga ka-wonder. Malamig-lamig talaga. So, extra jacket. I think papalitan ko yung jacket ko. Magpa-puffer jacket na ako kasi lamigin akong tao and siguro, ewan ko kung mag-gloves pa ako. Pero update ko kayo. Lalabas tayo mga ka-wonder para mag-experience ng first night natin dito sa May Sapa, Vietnam. Let's go! Hi, ka-wonder! So, nakalabas na tayo. Doon yung hotel natin. Malapit lang siya sa may Phong Nam Hotel. Ayan, ang daming mga Pinoy na nakita ko dyan na nag-i-stay. Tapos, baka dito na lang tayo kakain. Ito, The Cozy Restaurant, Western food and Vietnamese food na malapit lang sa area natin. Pansin nyo, may usok check na, oh. O, diba? Tapos nagpalit na rin ako ng jacket. Ano na tayo mga ka-wonder. Ito, yung puffer jacket. Kasi ang lamig na talaga. So, chinek ko kasi sa weather app na sa may parang 6 degrees na ngayon. So, sobrang lamig. Sarap, pero ang sarap. Tapos sobrang happy ko kasi nakapag-freshen up na tayo. Ganyan. Na para bang ang fresh natin ngayon, no? So, dito tayo kakain ng dinner. And after nito is explore natin yung sa may Sapa Center. Here.
Chaos. One person only. Thank you. Ang ganda ng ano nila. One only. Oh. So, kung ano yung nakita kong unang restaurant, yun na rin yung ano, kinainan ko mga ka-wonder kasi, alam nyo, ito pa lang yung first decent meal natin sa trip na to. Ayan, may mga, pakita ko yung menu nila. Ayan, para mag-idea din kayo sa mga food prices nila for drinks, ayan, mga Coke, nasa 18,000 VND, i-times 2 nyo na lang para ma-convert nyo sa peso. In fairness, mura lang siya. 18 pesos, hindi nasa mga 40 pesos lang yan. Ayan, may mga hot tea, coffee, hot wine. Ang dami nila, in fairness, nakaka-overwhelm mo. Tignan nyo mga ka-wonder. Ang kapal ng kanilang menu. May mga cocktails din, pero tayo, ang kakainin natin. Oh, daily breakfast pala yung pho. Ito yung pho, ito yung ano nila, pinakasikat na noodle soup nila dito sa Vietnam. Nasa 50,000 VND lang. So, most probably, mga nasa 140 pesos. Ayan, nasa 50. O buncha, masarap to mga ka-wonder. May inihaw siya na grilled meat. Ayan, buncha, masarap yan. Tignan nyo dito, 50 lang. Kapag sa airport, nasa 140 VND. Grabe, times 3 yung presyo. Tapos may mga soup din. Ayan, may mga rice noodles din. Kung gusto nyo ng rice, meron din naman sila yung ganyan na fried rice. Ayun o, fried rice with beef, pork, or chicken. Nasa 59 Vietnamese dong lang. Kaya sobrang mura ng pagkain talaga sa Vietnam. Kaya dito na kayo pumunta kung naghahanap kayo ng super pasok sa budget. And spring rolls, meron din. So, order na muna tayo mga ka-wonder. Hi ka-wonder! So, ito na yung food natin. This is fried rice with pork. 59,000 VND. So, most probably mga 120. Pero actually, good for 2 na siya. Pero may in-order pa akong isa, yung buncha. Meron namang meat yun. Tapos, soup yun. Kaya, nakaka-excite. Yan yung favorite food ko dito sa Vietnam. So, tikman na muna natin. Pero ang dami ng rice. Hindi ko ito mauubos for sure. Sarap. First rice natin to today. Kaya, ang sarap. Meron siyang corn, meron siyang carrots. Ang dami niyang gulay. Actually, na hindi ko rin alam may egg. Tapos meron pa siyang pipino on the side. Kaya, fairness. Tapos umorder din ako ng Fanta. Ito siya. Ayan, so 18,000 Vietnamese dong naman po ito. Ito na yung buncha mga ka-wonder. Look at this, grabe. Ay, grabe na miss ko to. Pero yung sa may Hanoi yung natikman ko, iba rin yung way ng presentation nila dito. Pero, grabe. Ang laki niya, ang dami niya. This is 80,000 Vietnamese dong. So, pakita ko isa-isa yung mga ingredients na meron. So, meron siyang pork. I think parang pork patty to. Tapos, meron siyang, ito parang spring roll. Tapos, meron siyang gulay, pipino, merong tomato, may lettuce, tsaka halo-halong mga dahon-dahon, and may rice noodles, tapos may soup. So, ganito siya kainin. May soup ka dyan, ihahalo mo yung mga food mo dyan, isa-isa. Tsaka mo kakainin, parang ganun siya. Ayan, sa sobrang excitement ko, hindi ko na kayo naisama. Ganito siya kainin mga ka-wonder ha. So, usually kasi ito, grilled siya, iniihaw siya. So, dito parang finray nila. Hindi ko lang sure kung bakit. Tapos nilalagay lang siya dun sa soup. Tapos lalagyan nyo siya ng, ito, yung rice noodles. Tapos yung mga gulay-gulay sa gilid. Ihahalo nyo lang yan dyan sa soup. Yan. Tapos, yung gulay na gusto nyo din. Kumari ito, tomato, yan. Ilalagay nyo siya dyan, ihalo-halo nyo siya dyan. Tapos, isang kainan lang siya. Parang pagka nahalo nyo na siya sa soup, yan, pwede nyo nang kainin to ng buo. Like, ito. Grabe. In fairness yung itong nila, patty nilang ito, kahit na grilled siya, masarap din. Pero for me yung pinaka the best talaga is yung natikman kong
Bun Cha sa may Hanoi, Vietnam. Ang pangalan niya is Bun Cha Dak Kim. Yun yung restaurant dyan sa Hanoi, Vietnam. Grilled talaga siya. Grabe, hindi ko makakalimutan yung pagkain na yun. Kaya naging favorite food ko talaga ang Bun Cha. Total bill natin mga ka-wonder nasa ayan, 157 Vietnamese dong. Pero actually, ang dami na nung serving eh. So, I think good for two na to. Kaya, kung kakain kayo, I think kung may kasama kayo, yeah, okay dito kumain. Medyo pasok naman na siya sa budget. Sabi ko nga sa inyo, kung may mga average na budget per meal dito is mga 100 to 150 pesos, may makakain na kayong decent na and masarap na. So, budget friendly talaga ang Vietnam. Kaya gusto ko talaga nang bumabalik-balik dito. And gusto ko rin yung food nila, in fairness. Naka-adjust na rin siguro ako. Kaya gusto ko rin yung mga gulay-gulay nila. Kahit na dati, hindi ako kumakain ng mga gulay-gulay nila na like yung parang kamari, yung mga ganyan. Hindi ko kinakain yan dati. Pero ngayon, gusto ko na siya. So, depende pa rin yan sa preference nyo. Kaya, at least na i-share ko sa inyo at magka-idea kayo kung magkano yung mga budget na iaalat nyo for food and drinks dito sa may Vietnam. Woohoo! Nakalabas na naman tayo, ang lamig mga ka-wonder. So from there, may kanto, yun na yung papunta yung hotel natin. And ito na kaagad yung Sapa Station. Diyan yung sakayan ka-wonder ng papuntang Fancy Pan. Tapos dyan na rin yung mismong center, makikita nyo dyan. Papakita ko naman sa inyo. Ganda ng location ng hotel natin, in fairness. Galing doon. Medyo paakyat lang. Yun lang yung downside niya. Pero tignan nyo ba? Ang foggy, oh. Wow! Alam nyo, napansin ko, ang dami ng mga Pinoy. Nakakatuwa. Kasi way back 2023, alam nyo ba, yung Grab, may Grab pero hindi pa siya sobrang sikat. And also, yung mga Pinoy na pumupunta dito, sobrang konti pa lang nila. Grabe yung power din ng social media. And also, syempre, maganda rin talaga kasi ang Fancy Pan, ang Sapa Vietnam. Kaya, pinupuntahan din ng marami. Nakakahingal, medyo paakyat lang to. Pero, ano bang nakikita natin ngayon? Ayan, nandito tayo sa gilid nung, ayun, actually, ang alam ko, hotel din to eh. Itong station na to. And pakita ko yung nakikita ko ngayon mga ka-wonder ha. Diyan sa kanan natin, ang daming mga restaurant. Ito, sikat din to eh. Nakikita ko sa TikTok. Yung Com Lao Nong Restaurant. Barbecue siya. Na pwede kayong kumain. Pakita ko rin, lapitan natin. Para may idea na kayo kung kunwari maglalakad-lakad kayo ng gabi. Kung ano yung makikita nyo. May mga massage. Ito may mga ihaw sila. Ayan nakikita ko to sa TikTok eh. Maraming mga kumakain dyan. Uy, may mga fruits. Ito yung mga gusto ko dito sa Vietnam eh. Mga prutas nila. May strawberry, may pomelo. May langka pa 50 Vietnamese dong. Tapos, mangga. Wow. Ito yung gusto ko talaga sa Vietnam. Yung mga prutas nila. Ayan, tapos meron pa sila dito sa gilid, yung mga local products nila. Actually, medyo zero visibility na ngayon. Kasi dahil sa fog. May Starbucks na dito. Parang nung last na punta ko, wala pa yan. Look at this calendar. Oh my God. Hello, welcome to Sapa Station or the Sun Plaza building. Yan, dyan kayo pupunta kapag pupunta kayo ng Sun World Fancy Pan. Dyan yung pinakakuhanan ng ticket or kapag may ticket na kayo, dyan din yung station ng cable car. And kung mapapansin nyo mga ka-wonder, wala na tayong makita. Dahil panay fog. Tapos sa area na to, ang dami ring pwedeng gawin dyan eh. May ATM doon mga ka-wonder pag hindi pa kayo nakaka-withdraw, pwede kayo doon. May Agribank. Dito lang yan sa tapat nung Sun World, Sapa Station. Tapos bababa lang kayo. Ayan, makikita nyo doon. May arkong ganyan. Tapos nandoon ang Agribank. Pwede kayong mag-withdraw dyan. Na-try ko nang mag-withdraw dyan dati. Tapos may mga kainan din dyan, mga massage area. Pero dito tayo pupunta ngayon sa yung parang playground nila.
Tapos ngayon dito, tignan nyo, may mga photographers na kung gusto nyo mag-picture dito sa may Sun Plaza, Sapa Station, ayan o, may mga pwede na kayong i-rent. Di ko lang alam kung magkano. Try nating tanungin kung makadaan tayo kasi medyo busy sila ngayon eh. Grabe yung vibe, Commander, oh. Para tayong nasa... Wala na kayong makita sa background ko. Look at this. Sa sobrang foggy, ganito yung vibe dito sa gabi sa may Sapa, Vietnam. Andito actually yung simbahan, hindi ko mapakita eh. Stone Church yan ng Sapa, Vietnam. And nandito tayo sa may playground nila. Wala yung mga naglalaro dito ngayon eh. Pero dati, nung 2023 na punta natin, dami naglalaro dito. Dahil siguro sobrang lamig din. Tapos, ayan, dun yung Sapa Station. And paikot lang to mga ka-wonder. Meron dito rotonda. Ayan, may green. May rotonda dyan. And may laruan pa dun. May playground pa sila dito. So, grabe rin talaga yung vibe ng Sapa. Ay, ibang-iba rin talaga siya sa mga ibang napuntahan ko na areas dito sa may Vietnam, like sa may Hanoi. Hindi siya ganito. Walang mga parang, alam mo yun, yung parang, yung parang nasa langit ka. Kasi daming clouds. Iba rin sa dalat, iba rin sa may Danang, iba rin sa Ho Chi Minh, ganun. Kaya may something talaga ang Sapa, Vietnam na sobrang, kaya pala talaga rin na-inlove din yung mga Pinoy dito. Kasi nga, yung weather, number one, weather, tapos pagkain, siguro, tapos yung mga activities, ang daming gawin. Uy, wala, parang bang naging, meron kasi ditong screen, naging pula tuloy tayo. Try natin pumunta dito sa may rotonda para mapakita ko sa inyo. Kakaiba rin yung vibe niya, no? Ito na, ka-wonder, yung rotonda. It's the City and the Fog, Sapa, Vietnam. And doon tayo galing kanina, yung umakyat tayo dyan kanina. Hindi ko lang talaga siya mapakita ng maayos kasi nga, lahat is fog. Ang cute ng mga Pinoy doon, no? Tuwang-tuwa rin sila sa lamig eh. Maganda rin talaga to pag family, pwede siya sa family, pero make sure lang na magdala kayo ng mga kakapal na jacket. Ito actually medyo dapat nagsisi ako, dapat nag gloves na ako kasi nilalamig na talaga rin ako. Lagay ko na lang sa bulsa ko. So dapat pag pupunta talaga kayo ng mga malalamig na area or mainit man, dapat ready po kayo. Check nyo na lang yung weather before kayo pumunta. Andito tayo sa another park nila. Doon lang tayo galing, ka-wonder. Doon yung Sapa Station. Ang ganda dito sa kanila, dito sa Vietnam din. May mga areas sila na, kawari ito, mga pwede kayong mag-exercise. Ayun, tingnan nyo, may nagtitraining. Ayan, yung baras-baras. Marami yan dito, hanggang doon yan mga ka-wonder. Tapos, andito na tayo sa areas na pwede kayong bumili ng mga souvenir. May mga restaurant din dito mga ka-wonder. Like ito, handicraft, trekking souvenirs, mga ganyan. Kung kulang kayo sa mga damit, pwede kayong mag-check dito. Ayan, so nandito tayo sa may trekking shop, Sapa Souvenir. So maganda rin talagang maglakad-lakad dito ng gabi. Number 1, malamig. Di naman kayo pagpapawisan. Number 2, makulay ang gabi ng Sapa. Kaya ang ganda rin talagang i-explore. So try natin pumasok dito. Okay, yan may mga puffer jacket sila na North Face. Mga ganito is nasa 2,250,000. So nasa mga 5,000 plus to. Pero ang ganda rin kasi ng quality. May mga pambabae din. Ganyan. Meron din yung mga ganito, Arterex. Yung brand na yan parang sikat ata sa Europe. Ayan. Mga Vietnam made na mga damit. Sana makahanap tayo ng spot na ito, mura lang, nasa 1.5M. North Face na siya mga ka-wonder na puffer jacket. Kasi kapag original na binili nyo to doon sa North Face, parang times 3 pa yung original price niya. Ayan, dami may mga bag din. Para magka-idea kayo, may mga North Face na bag na ganito. Nasa 380,000 Vietnamese dong. Diba? Hello.
And may maleta din sila dito na binibenta and mga mas malalaking mga backpacks. Meron din mga pambata. Ayun, meron din yung mga ganito. Ang sarap nito. Isuot pag sa mga malalamig. Magkano siya? Nasa 1.3 million Vietnamese dong. Tapos may mga pants din sila. May mga cups din sila, mga ganito. Ayan. Cute. Yung mga ganitong cups nila, magkano? Nasa 280,000 Vietnamese dong. Yung nabili kong North Face na ganito, grabe, hanggang ngayon, nasa gagamit ko pa rin. Dito ko binili yun sa may Sapa, Vietnam. Pero hindi dito sa store na to. Ang mura nun siguro mga nasa 200 pesos lang. Pero siguro medyo mahal lang dito kasi nga nasa bandang sentro siya. Pero kung may budget naman kayo, edi go. Tapos check nyo yung mga parks nila. Ito, yung mga tambayan nila. May mga upuan. Tapos talagang ini-improve nila, oh. Nung last time na punta ko dito, nung 2023 nga, ang nagustuhan ko yung mga, ang daming mga nag-bloom yung flowers nila during that time. Kaya, kapag plantito kayo, pwede kayo dito. Uy, Kong Cafe! Ayan, marirecommend ko rin yung coconut coffee nila dyan. Kung naghahanap kayo ng coffee shop dito sa Vietnam, meron yan sa Hanoi, Ho Chi Minh. Kong Cafe is okay. Meron din silang egg coffee dyan. Maganda yung layout ng loob nila dyan kasi parang Vietnamese war na layout yung loob nila. Kaya maganda. Yan, dito lang din yan Malapit lang siya dun sa pinakitaan ko ng souvenir shop kanina. So, tayo, dire-diretso lang tayo. Dito papunta naman yung Sapa Lake. Ayun, tignan nyo kung gaano kakulay. Kaya ang ganda-ganda dito. So, ito yung mga food nila dito na pwede nyo ipampasalubong. Mga jerky, ito mga, ano bang tawag doon? Yung pinatuyong mga fruits. Ayan, dami nila dito. And chestnuts. Masarap din yung mga chestnuts nila dito. Ito, try nyo yung ganyan nila. Na-try ko na yan. Kumari, ganyan, nakabalot na siya sa ganyan. Chestnut yung loob niyan. Para siyang tinapay lang din. Tapos, tingnan nyo, parang di ba? Baguio style. Ang ganda dito sa spot na to. Ayan, nagka-clearing na. Nawala na yung nawala na yung fog. So, medyo makikita nyo na. Na-try ko nang kumain dati dito, sa area na to. Nakalimutan ko lang saan. Pero medyo mahal yung nakainan ko dyan dati. Yee! So kanina nagka-clearing pero ngayon foggy na naman. So andito na sa likod natin yung Sapa Lake. And bago to for me kasi wala to nung last time na punta ko. Ayan, may pa-heart. I love you, Sapa, Vietnam. And andito yung Sapa Lake. Ito, pakita ko sa inyo, ka-wonder. Wow! So pwede kayong mag-date dyan. Kung may ka-date kayo. And meron na rin silang ginawang, ayan, yung may mga parang Christmas tree. And maganda rin to sa araw. Tapos, every morning, ang daming jogging dito sa area na to. Hoy, may coffee shop dun, ang sweet. Kapag kamari, food trip kayo dyan. Pero sobrang lamig lang ngayon, mga ka-wonder. Kaya, dapat naka-protection talaga kayo. Yun lagi ang sasabihin ko pag malamig na area. Dapat ready po kayo para hindi kayo magkasakit. Tapos, nabanggit ko pa sa inyo, kapag nandito kayo sa may Sapa, Vietnam, isa rin na pagkain na dapat yung i-try is the hot pot. Ayan, everywhere naman may hot pot dito, marami. Ayan, mga ka-wonder, dito sa malapit sa hotel natin, harap ng Phong Nam Hotel. Diyan lang yung hotel natin na Azure. Ito yung pangalan ng shop na to. Dito ko bumili 2 years ago ng cup, mga tawag dito, mga sweat, anong tawag dito? Yung damit ko, mga shorts na mura. So, yan yung pangalan, ka-wonder. So, pasok tayo. Pakita ko yung mga presyo ng mga benta nila dito. Yan si ating nagbibenta. Ito, may mga cups sila dito. Ayan, bibili ako ng mga ganito, ka-wonder, kasi 100,000 VND lang. So, mga 220 pesos. Nagamit ko hanggang ngayon. Meron pa ako yung cup na ganito. Ang ganda rin ng tela nito. Tapos, ito din.
Yung Patagonia nila na ganito, lightweight lang. Nasa 100,000 VND lang. Yung mga ganito nilang damit, ayan, long lasting to ka-wonder kahit na class A siya pero dito Vietnam made siya. Pero maganda kasi yung tela at pagkakatahi. Tapos may mga ganito rin sila. Tapos ayan, yung kung wala kayong mga damit na nadala yun na pang protections, like ito, puffer jacket, mga ganyan, pwede kayong bumili. Sabi ni ate, ito is 300,000 VND. So, mga nasa 650 pesos. Yung mga ganito. At iba't ibang kulay pa yan. Pwede na yan. North Face na yan, ka-wonder. Oh. Pesos ha. Tapos, meron pa silang mga ganyan. Tapos yung ganito nila, yung mga leggings nilang ganyan is nasa 120 VND. Ito yung sinasabi ko, ka-wonder. Yung mga pang jogging, ganyan. Meron pa yan sa loob. Maganda yung mga ganito nila quality. Parang nasa 100,000 VND. May mga bags din sila. Yung mga ganito. Nasa 300 daw yung ganito. 300,000 VND. So, nasa 700 pesos. Pero ang ganda kasi. Ayun o, look o. Ganda rin ng kulay, oh. Patagonia na brand. Sobrang mahal nito sa Europe. Kaya kung kamari, gusto yung naghanap kayo ng mga ganitong quality naman, tapos mura pa, check nyo tong store na to. Tapos, ito, 350,000 BND daw. Ang ganda. Ito siya, ka-wonder. Ganyan yung tela niya. North Face din. Parang ang ganda nito. Pag-iisipan ko pa, kasi nasa harap lang naman to ng hotel ko. Kung wala na akong maisusuot, bibili ako. Pero kung hindi na muna. Kasi, medyo maninipis yung damit na nadala ko. Gusto ko itong tela na to kasi lightweight lang siya. Wala pa akong jacket na ganitong style. Yung ganito siya, ka-wonder. Ayan, yung ganyang style. Yung lightweight lang siya, pero sobrang makaka-protection talaga. Ito, 350, so nasa 700 pesos. Ay, ka-wonder, nakabalik na tayo ng hotel. Tapos, nag-check ako ng phone ko. May request message. Ayan o, ang sabi niya, Wonder J, hello, yung purse mo na iwan mo sa kinainan. Buti na lang, Lord. So, ngayon, babalik ako dun sa kinainan ko. Nakita nyo dun, yung may couple sa likod ko. Parang naririnig ko kasi mga Pinoy sila. Buti na lang nakilala nila ako. So, hinahabol daw nila ako nung waiter, nung umalis na ako. Pero hindi na daw ako nahabol. Kaya, ayun, buti na lang nakilala ako ni ma'am. Yung ano bang pangalan ni ma'am? Ito. Si ma'am Ana siguro yung name niya, Axta Ana. So, thank you po sa mag-message nyo. So, sabi niya, baka pagod ka na kasi nakita ko rin yung post mo. Oo, totoo, pagod tayo mga ka-wonder kasi from Manila, tapos nag-Hong Kong, tapos nag-Hanoi, tapos nag-sleeper bus papunta dito sa Sapa. Kaya medyo siguro sabaw, pero hindi yun pwedeng dahilan para makalimot ng mga ganong bagay, ka-wonder. Ano ba yan? Nandun ang credit card ko, andun ang mga cards ko, mga IDs ko, andun din ang Vietnamese dong ko na kaka-withdraw ko lang. So ngayon, balikan natin, check natin, nasa waiter daw. Ayan, so andito na tayo mga ka-wonder. Check natin. Hello. I'm just going to claim the first. Ayan, nandito daw. Yeah. Yeah, it's okay. Thank you. Yeah, you want to say hi? Ayan yung owner. Thank you. Bye-bye. Buti na lang. Buti na lang. We got the first. My God. Kinabahan ako. Ano ba yan? Unang gabi pa lang. Ayan. So, tama nga si ma'am siguro talaga. Yung nag-message sa atin si Miss Ana, siguro pagod ka na rin kasi nakita ko yung post mo na galing ka pa ng Manila, Hanoi, ganon. Tapos sleeper bus, dire-diretso, grabe. Kailangan na talaga nating magpahinga ngayon. Pero thank you Lord pa rin talaga, na-claim natin yung ating wallet. So, andito naman yung mga IDs natin, so mapapatunayan na ako talaga yung may-ari. Ay, thank you Lord.
Ayan, so nakabalik na tayo kagad ng hotel. Buti na lang, tama yung decision natin na malapit lang din yung kinainan natin. And sobrang talagang thankful ako kasi imagine mo yun, may Pinoy na nakakakilala sa atin doon. Kung wala, edi nakalimutan ko na talaga. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin to. Hindi ko naman makukontak to. Ay, what a day mga ka-wonder. Ayan, so nakabalik na tayo mga ka-wonder ng hotel. My God. Ay, grabe naman yung ano na yon, nangyari na yon. Chinek ko naman, nandito naman lahat ng mga ano natin, pera natin. Ayan, tapos nandito rin yung GCash card, yung card natin na credit card. Tapos nandito rin yung mga banks na ano natin, BPI, BDO, yeah, nandito naman, kompleto naman. So, grabe. So, pinarealize sa akin na kailangan ko nang magpahinga, number 1. Number 2, freshness of mind palagi pag nagta-travel. Commander, lagi kong sinasabi yan sa inyo pero hindi ko siya na-i-apply ngayon. Ewan ko kung bakit din. Siguro dahil din sa pagod, ganyan. Tapos, pangatlo, na-realize ko, buti na lang, may mga mababait pa rin talagang tao sa mundo. And, na, alam mo yun, willing silang yung hindi ka mapagsamantalahan. Grabe. Kinabahan ako, ka-wonder. Parang napagod tuloy ako ng doble. So, thank you, Miss Ana, sa sa pag-message sa akin. Thank you po talaga. Kulog po kayo ng langit. More blessings po sa inyo. Anyway, ayan, nakabalik na tayo ng hotel. Siguro magtututbrush na lang ako and freshen up and pahinga na ngayon dahil sobrang haba na ng naging journey natin. So, sana may napulutan mo tong video na to ng something or anything. Just comment down below kung may mga questions po kayo. And make sure na mag-subscribe po kayo sa channel ko kapag related po sa travel ang inyong interest. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-wonder and see you po sa next na mga vlogs dito sa Vietnam. Bye-bye po. Good night.